Yun, alright, 'no? Mga mga kaigsunan, 'no? Mga kaigsunan, mga bisdak, mga kauban natong bisdak, 'no? Mga amigo, maayong adlaw ninyong tanan, 'no? Hapon man diha rod or, udto o gabii, maayong adlaw ninyong tanan, 'no? Niana na pod si Cardo Critico, 'no? Ang inyong kauban dinhi sa siyempre dito dinhi sa atong, YouTube channel. Ah, Sabay atong kuwan ron, ano bang puwede nating pag-usapan? Yun, bago tayo tumuloy-tuloy 'no, diyan sa Katagalugan, magandang araw sa inyong lahat 'no. So, kung di pa rin kayo nakapag, subscribe 'no, paki-subscribe 'no, pakipindot ng ating, notification bell 'no, yung parang may kampanang gano'n. Tapos, paki-share, paki-comments 'no, at, baka puwede naman tapusin natin yung, episode natin 'no, mula sa umpisa hanggang dulo. Mahirap nga namang, sa umpisa niyo lang pakikinggan at yung sa dulo, wala na. So, hindi natin lubos maintindihan 'no. So, topic natin ngayon is itong, "Urong sulong ka." Na mapapakanta lang tayo dito sa walang hiyang walang hiyang mga taong 'to 'no. Hindi kasali yung nasa baba, kita niyo naman kung sino yung mga nandiyan. Kapos na yung ano natin, yung picture natin sa Quadcom, pero hanga tayo diyan. So, ang sinasabi nating mga kulukoy, ah, 'yan si tambalulo na si Sarah, mahilig sa tambaluslos 'yan, eh. Pero tawag natin 'yan tambalulo din ng Davao 'yan. So, siyempre yung mga kanyang mga alipuris 'yan, si Torion, tsaka yung isang, abogado din 'yan, Varga ba, 'no? Dating LTO 'yan, kung hindi ako nagkamali. LTO o LTFRB na wala ding nangyaring maganda nung panahon niya, 'no? Tapos yung babaeng isa abogada rin yata 'yan. So, alalahanin lang natin 'no, mga kauban, mga kaigsunan, ah, balikan natin yung ano, mga pangyayari 'no. Nung, nasa Quadcom pa lang yung usapin 'no, nung nasa mga hearing pa lang 'yan, andun yung, COA dumadalo sa patawag ng Quad Committee ng, Kongreso, eh, laging 'di sumisipot 'no, laging 'di sumisipot 'yan 'no. Si Sarah 'no, laging 'di sumisipot 'yan. May pagkakataon pa na kahit yung mga tauhan niya sa Office of the Vice President siya noon, tapos nung nasa, ano, sa dating nasa DepEd, secretary siya at the same time, Office of the Vice President siya, nasa bilang Vice President 'no, pinipigilan niya yung mga tauhan niya na dumalo 'no. At ano ang laging sinasabi ano, ano lagi ang katwiran, "Di kailangan, maling venue 'no, haharap lang do'n sa tamang venue 'no, walang karapatan yung Quadcom na magsagawa ng hearing." Paulit-ulit 'yan 'no, mga kaigsunan, mga kababayan. Paulit-ulit nilang rason 'yan 'no. Maging kayo alam niyo 'yan, 'di ba? At kahit yung ganiyang mga alipuris, sila Panelo, sila Roque, yung tatay si Digong, ah, itong sila Torion, lagi nilang paulit-ulit na haharap o nagsasayang lang ng oras diyan, ah. Laging gano'n ang propaganda nila sa atin, sa taong bayan 'no, sa mga simpleng mamamayan. Na kesyo wala daw, ah, karapatan yung Quadcom, namumulitika lang 'no.
kalaunan, 'di ba, nung alam naman kasi nila 'yan na kahit ang Supreme Court, nagsabi na may karapatan magpatawag yung, Kongreso, maging Senado. So, napilitan, 'di ba? Napilitan din bandang huli. Pero anong ginawa, ayaw mag-oath 'no, ayaw manumpa 'no, at gano'n pa rin ang sinasabi 'no. Hindi tamang venue, hindi tamang, patikuwa 'no, patikuwa ginagamit nilang, rason na kesyo, doon lang kami sa COA magpapaliwanag dahil COA lang ang may karapatan na busisiin yung budget 'no, yung mga nagastong, confidential fund ng OVP at ng, DepEd 'no. So, paulit-ulit nilang propaganda. Dalhin niyo, sa tamang venue at kami ay haharap doon 'no. May pagkakataon pa nga, sino ang hindi makaalaala do'n sa nung, ginigisa na ng Quadcom, ah, nung ginigisa na yung mga tauhan niya, aba, lahat nagkakasakit na so, naghi-hysterical kahit yung kaniyang sino ba yun, yung kaniyang chief of staff na isang abogada, yung maliit na babae 'no, nag-hysterical, nagsakit-sakitan, halos lahat nagsakit-sakitan 'no, mga kababayan. Kaya sa kalaunan 'no, kapansin-pansin talaga. Kaya tayo, kahit hindi tayo mga abogado 'no, kahit hindi tayo mga propesyonal, pero sa pinapakita kasi ng mga taong ito, inom tayo. Sa pinapakita nila, walang walang ibang iisipin ng tao, ang normal na tao, na puro lang pala ito kahambugan, ha? Walang pinag-iba sa Ama 'no, yung grupo nila. Alam niyo, hindi naman nakakapagtaka bakit itong mga abogado, mga alipuris niya ay talagang todo protekta, todo, kumbaga sa salitang kanto, todo himod 'no, sa mga Duterte. Dahil siyempre alam naman natin na may pakinabang sila diyan. It's either, pera, posisyon, once na makabalik o manatili 'yan si Sara sa puwesto, 'di ba? So, pinahiya nila 'no, pinahiya nila yung ano, pilit nilang, ah, inaalisan ng kapangyarihan o ng, ano bang tawag nun, pilit nilang inaalisan ng, dignidad o dignity o, yung Quadcom, yung Congress 'no, kung ano-ano ang sinasabi nila. Naalala ko pa maging si Baste at si Pulong 'no, gano'n din ang sinasabi, "Tumigil na kayo diyan, nagsasayang lang kayo ng oras at pera 'no, haharap yung kapatid namin sa tamang binyo, haharap kami sa tamang binyo." Paulit-ulit nila 'yan 'no, mga kababayan, mga kabisdak 'no. Wala ba mo ma wala ba mo makuhan, kanang wala ba mo ah, pul-i, wa ba mo pul-i sa ilang mga tinubagan nga dili sila mag-participate kay mao na dili angay pun adtuon o dili angay mo sisipot sa patawag ng Quadcom. Dapat doon lang kami haharap sa legal, sa karapat-dapat na binyo. So, ano nangyari, ha? Ayan na, ito na yung tamang binyo, mga
'no? Yun ang i-ano natin sa yung mga kausap natin diyan, na pilit pa ring, nakukumbinsi sa mga palusot ng, tawag nito, sa yung palusot ng mga Duterte Group, 'no? Ito na yung tamang venue, yung impeachment trial. Kung dati lagi niyong sinasabi na hindi yan ang karapat-dapat na puwesto o na lugar para pag-usapan, "Kasuhan niyo ako," gano'n ang lagi niyong sinasabi 'no, doon sa tamang, lugar 'no, sa tamang opisina kumbaga. Ayan na, ah, ayan na. Yan na yung inaantay ng taong bayan. Yan na yung inaantay mo, na sabi mo, haharap ka lang o haharap lang kayo do'n sa tamang, lugar, tamang, puntahan ng kaso, ng imbestigasyon. Ito na yun, impeachment trial. At alam niyo kung anong nangyari 'no, ang nakakatawa, ayan tingnan niyo ngayon yan sila, tingnan niyo ngayon sila, yan sila Torion, yung mga abogado niya. At siyempre mando na yan ni Sara at ni Duterte ng ama. Alam nila na oras na madala sa, oras na gumulong na 'no, yung proseso ng impeachment trial, maraming mabubulgar. Mas lalong, ma maba ma matatanggalan ng balahibo yung mga Mary Grace Piatos, 'no? Mas lalong mahimulmulan kung sa Bisaya pa, 'no? Matangtangan og, balahibo, pakpak, 'no? Yung mga kalukuhan, mga tinatago nilang baho, 'no? Lalabas yung baho niyan, ah, sa Bisaya siya tawag ana, 'no? Moalisngaw. Moalisngaw ang baho once na makalkal na, 'no? Magsimula na yung impeachment trial. Yan na yung mas kinakatakot nila ngayon, 'di ba? Makakalkal na pati yung pera nila sa bangko, ah. Yung sabi nga, kaduda-duda nung 2015, 2016, 'no? Kaduda-duda yung mga pumasok na pera nila sa bangko na hindi mo malaman kung saan galing nung panahon ni Duterte. Pumasok sa bangko ni Digong, pumasok sa ang masama joint account kasi yun, 'no? Joint account ni Digong at ni Sara. Alam niyo yan kasi binabanggit yan ni dating Senator, Trillanes, 'no? So, makakalkal yun at yung paghahamon nila, nahaharap lang sila sa tamang lugar, tamang venue, ay biglang nabahag ang buntot, 'no? Ito na naman ngayon, 'no? Naghahabol sa Supreme Court, 'no, na 'wag ituloy ang impeachment trial. Marami na namang palusot, marami na namang rason, bakit hindi dadalo sa impeachment trial o 'wag pahintulutan na matuloy yung impeachment trial. Hindi niyo ba napansin? Ah, akala ko ba, doon kayo haharap sa tamang venue. Ngayon ito na yung tamang venue, bigla na naman kayong, ah, magpepetisyon sa Supreme Court na ipawalang saysay o itigil, pigilan ang impeachment na magaganap. 1+1, 1+1 na yan kung sa simpleng tao, kahit sa mga barberuhan at palengke, eh, hinuhusgahan na kayo na may itinatago kayo kaya ayaw niyo talaga kahit saan pa, ayaw niyong kalkalin, pag-usapan, busisiin yung inyong mga, tinatago o yung mga pinaggagawa ninyo, 'no? Kasi kung wala naman kayong ba't kayo natatakot hanggang sa impeachment natatakot kayo, samantalang kayo ang naghamon na doon kayo haharap lamang sa tamang venue, 'no? So,
alam na this, 'no, mga kaigsunan, mga kababayan. Yun lang lagi ang ano natin, common sense, 'no? Yun lang ang ano natin, ang pinanghahawakan natin, sa tinagal-tagal ba naman nating, tawag nito, nagmamasid, nagbabantay sa kanila. Alam na natin, bupols na lang yung mga ano, na 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 naniniwala pa sa kanilang mga reasoning, sa kanilang mga alibay, sa kanilang mga rason, 'no? Masakit mang isipin pero masakit mang marinig, kabubuhan na lang, 'no? Kung maniniwala ka pa sa kanilang palusot, 'no? So, ito uli ang inyong Kakardo Kritiko, ah, siguro naman papare-pareho tayo ng iniisip, paki, paki-like, 'no, paki-thumbs up, paki-like ng ating, vlog ngayon, 'no? At, abangan natin ang magaganap sa impeachment trial. Alam ko na napakarami nating, magiging tagapag-analisa, magiging abogado, at magiging tagapanood tulad nung mga naganap nung panahon ni Erap, 'no, nung impeachment nung panahon ni Erap. So, kita-kits, 'no? Abangan yung susunod kong mga vlog, okey? Maraming salamat, 'no? Amping tanan mga kababayan, mag-ingat tayong lahat, mga yun, mga kababayan ko.